Jakarta. Tumigil na po yung ulan. Sayang naman. Speaker Belmonte, Senator Sergio Menya, Congresswoman Abby Binay, Congressman Eric Tañada, Tito Pardo, the EDSA People Power Foundation, Commissioner Mrs. Tessie Coson, President of the SM Retailing, sorry Tessie, my Ate Pinky, Commissioners of the EDSA People Power Commission, officers, members of the EDSA People Power Foundation Incorporated, honored guests, friends, ladies and gentlemen. Hindi po talaga ako naka-schedule na magtalumpati itong araw ito, kaya magalala, mga 5 minutes lang huhingi ko sa oras nyo. Unang-unang siguro, nung binabanggit ng tatay ko yung Westinghouse deal. No? Sipin nyo gano'ng katagal na siniwalat niya yun. Unfortunately, hanggang ngayon wala pa tayong hustisya sa Westinghouse deal. Ano yung mga binanggit niya? Times 4 yung presyo. No? Yung subcontractor sa rin yung proponent. Yung ginaranti ng loan, isang tao rin. Napakaraming anomalies. At hanggang ngayon, pinagbabayaran pa natin yan. Hindi mo bababa sa mga 40 or 50 million pesos yata nagugugol dyan to maintain on a yearly basis na hindi natin napakinabangan. Malungkot to, no? Na 30 years ago, sinabi na sa atin yung problema, 30 years later, we're still trying to solve that problem. Siguro the other thing, and I was really thinking about this last night, yung antiyo ko, Leno Reto ko po, kasama ng daddy sa Taipei bago siya dumating dito, at may isa pang kaibigan. At hindi ko po makalimutan sa kwento nila, may natanggap na tawag po ang aking ama, na kung saan pagkatapos siyang kinausap yung kausap niya, tila bumaksak yung mukha niya. Ang pagkaintindi ko po, may tumawag sa kanya, nag-warning, na pag tumuloy ka sa biyahe mo kinabukasan sa Pilipinas, papatayin ka. Ako po may ilang beses ko na rin yung inisip. No? Yung bang aking pagmamahal na sinasabi ko sa taong bayan, yung aking po bang commitment dito sa kausang pinaglalaban natin, kakayanin ko bang harapin na may sitwasyon, no? Na halos sigurado ka ng ito lang katapusan mo, pero pupuntahan mo na may malaya kang kaisipan para gawin. Doon po talagang, siguro naman po lahat tayo, maski naman ang kulay natin sa political spectrum, masasabing kahanga po yung nakaya niyang gawin. Siguro, palagay ko, papaalala na aking mga magulang, lalo na aking tatay, siya po ay isang ordinaryong tao, narinig naman nyo kanina, may mga agam-agam siya tungkol sa kanyang buhay. Napag-isip siya, natukso siya, na sumuko yung kanyang pinaglalaban, nakakapiling raw kami, maging medyo mas normal naman buhay niya. Pero namili ho siya ng landas. At pinili niya isang landas na kung saan maharap niya kanyang sarili at masasabing tumutong siya sa lahat po ng ating mga kababayan. Ngayon po, siguro 28 years after he has been assassinated, yung tayo pong nakakatamasa na maski papanong biyaya sa kanyang pagsakripisyo, pagbabalik po natin kalayaan, yung pag-asa nga sinabi ng kabataan natin kasamahan kanina, pag-asang at karapatang mangarap na muli. Baka matagumpay na po natin, matapos na natin yung kanilang mga sinimulan para maging karapat-dapat tayo. Tagapagmana na lahat. Kailangan naman siguro masabi natin hindi sayang ang sakripisyo nyo. Siguro naman po, kailangan maipangako natin sa susunod na salinlahi. Wala nang hihinging ganitong klaseng sakripisyo sa susunod na mga Pilipino. Kung tayo po, di ba, mas sa telenovela, kung paulit-ulit lang po, pagsasawaan. Tayo naman siguro, dekada-dekada na yung problema. May kakayahan tayong baguhin ang ating tadhana. Ginagawa na po natin yan. Mapapamadali natin yan kung sama-sama nating tapusin ang kanilang mga inaasam at pinapanaginipan para sa ating pong sambayanan. Tulad ng ginawa nila nung araw, kinuha po na yung kinabukasan nila at tadhana nila sa kanilang mga kamay. Bakit di natin kaya gawin ito? Mas marami na ho tayo ngayon, mas malaya na natin kaya magawa yung kanilang pinagagawa nung araw. Pero ngayon po, kailangan mangako na tayo sa susunod sa salinlahi. Tatapusin na natin itong laban ito. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo.